Mga ka-RSP, sa May 12 pa, this coming Sunday, ang araw ng mga minamahal nating ina. Pero ngayon pa lang, pinagdiriwang na natin dito yon sa RSP. At para mabigyan natin ng pagkilala ang mga mama, mami o nanay, ay may makakasama tayo ngayon na isa ring ulirang ina. Siya po ang 2018 Ulirang Ina Awardee na si Mommy Maria Lina Sanogal at aalamin natin ang kanyang naging journey from a career woman to a full-time mom. Magandang umaga po, Mommy Marlene. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga sa inyong dalawa at sa lahat na nanonood sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning, Mami Marlene. Ito, 30 years po kayo nanungkulan sa gobyerno bilang isang empleyado sa Negros Occidental. Kasabay nito ay isa rin po kayong ina sa 3 niyong anak. At maliban pa dyan, marami din po kayong iba pang naging katungkulan noon. Ngayon, ang question po dito, mahirap po ba yung pagsabay-sabayin nyo, yung responsibilities ninyo? Mahirap din, syempre, kasi maging isang full-time ina ka lang talagang mahirap na, lalo na 3 yung anak. But yung sa responsibilities pa sa office, lalo din na mahirap. Pero maganda kasi dito sa atin, syempre may support system tayo, nandyan yung parents, nandyan yung mga kapatid na pwedeng sumama sa mga anak. And of course, importante kasi dapat yung delegation and of course yung tulong-tulong ng pamilya talaga. Yung prioritizing kung ano yung kailangan talagang unahin. Like kung kailangan talagang pupunta ka sa activities ng mga anak mo, talagang dapat hindi mo i-miss yun. And especially, kung may sakit sila, dapat na doon ka talaga sa hospital, no? Kasi sinasabi nga, no, ang amount of success in the workplace can compensate for failure in the home. So, importante yung, alam mo yung mga priorities mo. Kung kailangan talagang may priorities at may urgence of sina, kailangan doon ka din. And importante na naiintindihan ng mga anak mo yun. So, mahirap siya, pero kaya naman din. Alright, Mommy Marlene, share to us yung story ng iyong mga anak, yung 3 mong anak. So sila ay nakapagtapos na, may mga sariling career na rin. Ano-ano po ba ang kanilang mga profesyon at pinagkakaabalahan po ngayon? Pero for sure kayo po ay malaki ang contribution nyo sa kanilang success sa buhay nila ngayon, Mommy Marlene. Oo. I have 3 children. I have the eldest is the only son. Is 35. Magiging 35. He's a graduate of Bachelor of Animal Science, but he's also a licensed agriculturist. And for a while, he was also with the provincial government, no, sa Office of the Provincial Agriculturist. But later, mga after COVID, he went on business. He's now into agriculture, agri-vet trading, no? May sarili siyang maliit na company, RCM Agri-Vet. And then, because asawa niya kasi, the wife is a veterinarian. So parang complementing yung kanilang mga businesses. So the second, they have a son pala, 8 years old, no? Yun yung ngayong apostolic mission ko. And si Claude Marx, 8 years old. So the second and third mga babae ito, si Melina is a graduate of Bachelor in Fine Arts, major in advertising. Also, she has trained as caregiver and hospital aide, no? May test accreditation siya kasi ini-invite siya ng auntie sa Canada pero hindi naman siya talaga tumuloy. Mas gusto niya dito sa Pilipinas. And the third one is Meljeline. She's also a graduate in Bachelor in Fine Arts, pero major in Digital Media Arts naman. Ito naman siya trained in Japanese language. So dalawa sila, actually pareho silang connected with, they're now working in under a US-based company, the Seven Seas Entertainment. Kasi yun yung talagang fine arts na trabaho talaga nila. Yun ang talagang gusto nila. For a while, actually, they also went into government. Pero mga contractual lang, just for the experience. But right now, they are happy with their work kasi talagang fine arts related na to. Yun nga lang, gabi yung trabaho ko, sa araw natutulog. So, actually, yung dalawa, they're in a relationship naman din. Pero sabi nila, mas gusto daw nila yung pangalawa si Melina, gusto niya yung mga dogs, marami siyang dogs. Yung pangatlo naman si Meljeline, she's into cats naman, mga cats naman. Yun na daw mga apo namin sa kanilang dalawa. Oy, nakakatuwa, no? Talagang nabisado ni Mami. Tsaka tama ka dyan, Mami, kasi mahalaga yung masaya ka sa ginagawa mo. Lalo sa mga anak niya. Very supportive si Mami, di ba? Ito, Mami, kayo po yung naparangalan bilang ulirang ina noong 2018. Ngayon, maliban sa pagiging master sa multitasking, ano po ba yung dapat na katangian na dapat mayroon ng isang ina?
First, of course, dapat maging caring ka kasi yun ang role talaga ng mga nanay, yun ang understanding. Tapos, nakikinig ka sa mga anak mo, syempre. Ako kasi, I treat my children, kahit maliit pa sila, na parang adult din. Maliit lang sila, pero I know that they can be like an adult na pag kinakausap ko sila, wala kaming baby talk talaga. Talagang straight na pag-uusap na parang kinakonsider ko silang adults. Kasi importante din kasi mag-build ng trust. Like any relationship, dapat may trust kasi kayo sa isa't isa. So, dapat open ang communication. And then, of course, respeto sa mga opinion nila. Hindi kasi ako madiktang ina. I do more of role modeling. Kung anong gusto kong gawin nila, talagang inuunahan ko na talaga. Dapat parang involved ka ba? Yung hindi pwedeng magmamando ka lang o magkakamand ka lang tapos hindi mo ginagawa. So basically parang nag-involve kami talaga. Kahit konti lang yung oras ko dati, especially when they were small kasi nandun sila sa isang northern city. Kasi yung husband ko na nandun after he retired from the military, nasa private security, job, sa isang sugar central. So, the children are with him kasi I was starting at Capitol. So, kailangan focus muna ako dun sa job ko. And, yun, parang twice a week akong umuwi. Ang hirap nga nun kasi wala pang cellphones nun eh. So, you have to go home to be able to talk to them or discuss with them whatever. But then, priority ko lagi yun, pagka may gawain sa school, dapat nandyan ka. Pag may sakit sila, talagang absent ka talaga sa office. Sila yung unahin mo. Pero yun ang maganda naman sa office ko kasi I have trained my staff to be also self-reliant and maasahan mo sila talaga sa mga trabaho din nila. So, hindi siya maging mahirap kung minsan-minsan wala ka sa opisina mo para asikasuhin yung mga anak mo, pamilya mo. Nakakabilib naman talaga, Mami. Prioritization, delegation. Oo, ang galing. Galing naman talaga. Talagang work-life balance. Correct. Napagsasabay-sabay mo yung work mo tsaka yung sa mga anak mo. Well, advance Happy Mother's Day po sa inyo, Mami Marlene. Speaking of Mother's Day, Mami, ano na lang po mensahe nyo para sa mga kapwa nyo mommies na nanonood ngayon, lalo nga at malapit na yung Mother's Day? Ayun, siyempre, ang dami kasing roles ng nanay, Ngayon ko lang na-experience pag-retire ko na talaga maging full-time wife and full-time mother and full-time grandmother kasi nga yung apo parang apostolic mission na. Pero yun pa rin ang gusto kong sabihin sa kanila, kailangan din talaga self-care. Kasi tayong mga nanay, ang dami natin ginagawa, ang dami natin responsibilities, pero hindi naman kailangan talaga na parang mamatay ka na sa katrabaho sa bahay. So, kasi parang repetitive yung trabaho sa bahay. I found out, ang hirap-hirap din pala maging full-time housewife. So, respeto ko dyan sa mga housewife, yung mga talagang full-time mothers and wives. So, yun, kailangan din natin ng self-care, alagaan natin yung mental health natin. Siyempre, sa pag-aalaga natin ng mga anak natin, kailangan kasi tayo may positive din attitude. Dapat happy din tayo para happy din yung na-exude na natin na atmosphere sa pamilya natin, sa environment natin, para sa mga anak natin. So that they will grow up to be confident and of course, yung may love and respect sa pamilya. Kasama na yung apo doon. Ayan. Dapat happy lang daw, Yes, oo. Ayan. Naku, congratulations po Mami Marlene sa lahat po ng mga achievements ng inyong mga anak at ng inyong pamilya. Saludo po kami sa inyo at sa lahat po ng mga mommies out there. Again, advance Happy Mother's Day po sa inyo at salamat po. Happy Mother's Day. Thank you. Mami. Good morning.